Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga ganap sa loob at sa labas po ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, happy birthday kay Mayor Jose Manalo. So kanina po ang buong Dabarkads ay bumati po ng advance kay Mayor Jose Manalo. Actually bukas pa po talaga yung birthday ni Mayor Jose, pero sabi nga po ni Bossing Big Soto, wala daw itong si Jose Manalo bukas, kaya in advance greetings na lamang nila itong si Jose. February 12 talaga yung birthday niya, pero February 11 pa lang ay binati na po agad siya ng buong Dabarkads. And alam niyo po ang wish nitong si Mayor Jose Manalo, maging masaya lamang po tayong lahat, and syempre magmahalan daw po tayo. Samantala ngayong araw po ng Martes mga Dabarkads, February 11, wala na nga po itong si Tito Sen. So kahapon tuloy na talaga siyang nagpaalam dito po sa Itbulaga family para syempre campaign naman po ang kanyang atupagi. Dahil alam naman natin natatakbo po itong si Tito Soto sa Senado. And kung napanood nyo nga po yung kahapon na pagpapaalam ni Tito Soto, emosyonal po ang ating mga Kadabarkads. Umiiyak po si Bossing Big, si Raisa Midison, and syempre yung ibang Dabarkads natin, nalulungkot sila na wala po si Tito Sen sa tabi po nila. So ilang buwan lang naman yan mga Kadabarkads, tas pag nanalo na po si Tito Soto, pwede po siyang dumalaw-dalaw sa Itbulaga. Pero syempre hindi na po siya ganon kadalas makikita sa Itbulaga kasi syempre pagkasenado naman or pagkasenador naman po ang atupagin niya. Syempre yung pagpapatubad po ng mga batas, di po ba? Pagpapasa po ng batas, yan naman yung kanyang atupagin. Pero pag hindi po siya busy, ay pwede naman po natin siyang makasama ulit dito po sa Itbulaga. Samantalang speaking of Tito Soto, si Tito Soto nga po ay pinasaya ang Mr. Ilocos Sur Coronation Night. Sabi nga dito sa ating nabasang article, sobrang saya po ng mga Ilocano sa ginanap na Mr. Ilocos Sur Coronation Night sa Quirino Stadium sa Bantay, Ilocos Sur, na dinaluhan ni dating Senate President Tito Soto bilang espesyal na panauhin. Inanyayahan po ni Governor Jerry Singson ng Ilocos Sur si Soto sa koronasyon ng Mr. Ilocos Sur. Ang pagdating naman ni Soto ay sinalubong ng masigabong na palakpakan. Palaging karangalan na maging bahagi ng kaganapan na nagdiriwang ng mga talento at ambisyon ng mga kabataang Pilipino. Yan po ang sinabi ni Tito Sen. Dagdag pa po niya, ang Mr. Ilocos Sur Coronation Night ay sumasalamin sa pagmamalaki at masiglang diwa ng mga Ilocano, at ako'y nagpapasalamat na masaksihan daw po ang isang napakagandang kaganapan. Ang gabi ay nagtatampok po ng mga kamangha-manghang pagtatanghal at cultural presentations na itinatampok ang mayayamang pamana ng mga Ilocano. Matapos ang Coronation Night ay nakatakdang ihayag ni Soto ang kanilang kandidatura sa pagkasenador nitong Martes sa Lawag, Ilocos Norte, kasama ang iba pang pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. So good luck Tito Soto sa hinahangaran nyo po na posisyon dito po sa ating bansa. Samantalang, ang isang producer naman po ng Itbulaga mga Kadabarkads ay nakipagsanib puwersa po sa pagpapatayo po ng 6 billion building. Naganap kahapon, tanghali, Pebrero 10, 2025, ang contract signing po sa pagitan ng Media Quest Holding Inc., Chairman Manny B. Pangilinan at ng TV host na si Willie Rebillame para sa gusaling ipapatayo nila sa lugar na
nasasakupan po ng TV5 Mandaluyong City. Aabot umano ng 6 na bilyong piso ang halaga ng gusali na magkakaroon po ng state-of-the-art studios, offices at basketball court sa roof deck. Sa panayam niya po sa media matapos ang contract signing, ibinahagi po ni Willie na lifetime contract ang partnership po nila ni Mr. MVP. Saad ng TV host, this is a joint venture daw between our boss MVP, myself and I. Hobby partner also attorney JP Padiernos. How can you say no to our boss MVP? It's an honor na maging partner mo ang isang Manny Pangilinan. Malaking bagay ito para sa akin. This is not just for 1 year, 2 year, or 10-year contract. Kumbaga, it's a lifetime contract. Sabi pa dito, inilarawan din ni Willie ang magiging layout ng gusaling ipapatayo po nila. We have 3 studios daw mga Kadaver Cats. Pagbalik ko, yung studio ng Will to Win, then may malaking studio for entertainment. So meron kaya dito ang Itbulaga? Since joint venture nga sila ni Mr. Manny B. Pangilinan na isang producer din po ng Itbulaga. So naku, abangan natin yan. And then, the second floor daw, meron tayong offices. Yung 7th floor will be the basketball court wherein the PBA players can practice. Inaayos lahat structurally. Inspirado si Willie dahil matutupad na daw ang kanyang pangarap magmay-ari ng sariling studio. Magkakaroon ka na ng studio na ikaw na ang may-ari, hindi yung nakikistudio ka lang. Hopefully, by the end of the year, mailipat ko na doon ang Will to Win, and then the 2 studios ginagawa na. So ayan, ang pinaka roof deck nito is the basketball court, which is magandang basketball court. Para ka rin daw nasa Araneta Coliseum pero hindi ganoon kalaki. Parang pang practice lang ng PBA players. Sinabi ni Willie na bukod sa state-of-the-art facilities ng gusali na hindi pa nabibigyan ng pangalan, titiyakin niyang world-class ang mga studio. Inaasahang maitatayo ito bago matapos ang 2025. Ayon kay Willie, if you notice, yung studio sa Novaliches, nag-invest daw siya doon. Mga camera, the LEDs, the lights, sounds. So kapag lumipat ka na sa bagong studio, syempre, mag-upgrade ka na naman. So ganoon naman talaga. My point is, dapat yung mga kababayan natin, yung mga hindi nakakapunta daw sa ibang bansa, makakapanood sa Las Vegas. Ito yung chance na makita nila kung ano daw yung napanonooran ng ibang mga mayayaman. Ganun po ang level. Parang nakakapanood sila ng international show sa isang napakagandang studio, and thinking ko parang CNN or Fox Studios daw. Tsaka yung studio sa ground floor, parang yung audience, hindi na sila akyat, sobrang practical. Pagpapatuloy po ni Willie, nung nag-meeting daw sila ni Ma'am Jane Basas and Ma'am Shena Olazo, TV5 executive po, hinihingi nila yung ideas ko. Sabi ko maganda yan kung nakaseparate ang news at entertainment pero magkasama sa isang building para kapag nagkita-kita kami, we know each other. And at the same time, magkakakilala kayo at kahit papaano, isang family kayo. Nang matapos po ang contract signing na naganap sa Meralco Building, Pasig City, dumiretso si Willie at ang kanyang mga business partner sa lunch pad ng TV5 sa Mandaluyong City para sa groundbreaking ceremony na simbolo ng katuparan ng pagkakaroon niya ng pag-aaring bagong gusali. So sana po sa itatayong ito, joint venture ni MVP and nitong si Mr. Willie Revilla, may merong studio dito, ang Itbulaga. So antabayanan natin yan mga Kadaver Cats. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, and don't forget to like, share, comment, and subscribe.